you can never go wrong pag pinagpares mo ang dalawang champion. May mga pagkakataon lang na hindi match yung dugo nila, ilipat mo. May mga ganun talaga, mangyayari din yan, may experience nyo na kahit anong gawin mo, ayaw manalo. So, huwag mo ipilit. Pero, laging ang principle dyan, kaya nakita mo naman yung mga PHA player sa Belgium, sa iba't ibang, bakit nila binibili yung champion? Alam nila kasi magpo-produce ng champion. Konting pares lang, konting timpla lang. Kasi hindi mo na, pagka hindi champion ang binili mo, babalik ka sa zero. Yung timpla na gagawin mo, napakarami pa. Parang suntok pa. Suntok. Kung champion, pares mo sa 3 hen, sigurado hindi ka sasablay doon magpo-produce doon sa 3 na yan. Tip number 1, champion. Tsaka ito palagi kong tinatanong, kung papipiliin ka, ano ang bibilin mo? Full sibling o anak ng champion? Mahirap na question yan. Kasi yung full sibling, kapatid ng champion eh. Pero hindi ibig sabihin yung full sibling, pareho nung champion. Kung ako ang tatanungin, sa akin lang, based on personal experience, kukuha ako ng direct na anak ng champion. Pero anak niya galing din sa line breed. Hindi. Okay, maganda yung full sibling, okay yan. Kasi nagpo-produce din naman yan. Dito sa akin, marami na nag-produce dito sa akin. Kaya lang, kung papipiliin ako sa dalawa, mas gusto ko yung anak ng champion. Kasi nandun yung genetics ng champion eh. Nasa kanya eh. Yung husay. Nandun sa kanya yung husay eh. Kahit sabi nga ni Sir Jimmy Gunn, nung nabubuhay pa si Sir Jimmy Gunn, sa magkakapatid, hindi pwedeng pare-parehas kayo. Tinanong niya ako noon eh, eto Manny, ito talagang galing kay Sir Jimmy Gunn. Eto Manny, ilang kayo magkakapatid? Sabi ko, 9 po. 9 kami. Pare-pareho ba kayo ng galing? Hindi po. Di ba? Ganon din ibon. So, may kanya-kanya silang galing. Pero wag din natin iaano yung full sibling. Baka hindi siya magaling sa liparan, magaling siya mag-breed. Kaya makita mo yung iba ginagawa, yung nestmate, ito yung champion, magaling lumipad. Binibili to kasi baka ito yung magaling mag-produce. Pero more on yung nag-champion, may mga nagpa-flop din na champion. Hindi nagiging producer. Marami na akong nabalitaan yan. Kaya lang, hindi ako din eh. Baka somewhere may problema dun sa overall system, sa loop niya. Kasi champion yun eh. Kasi hindi mag-champion. Baka hindi mo tinatry sa iba. Baka hindi mo nila line breed. Baka mas magaling siya sa inbreed. Di ba? I-try mo lahat. Tsaka ka sumagot na hindi magpo-produce. Kailangan. Dapat importante yun. Huwag kang magsasawa kasi darating sa iyo ang perfect pairing. Ako meron ako dito ang perfect pairing. Golden pair. Kaya lang 2 sila. Swikika at saka 2 hen. Kahit sino doon, kanino ko sila ibangga, pag nilipad mo, nananalo. Pag ginamit mong breeder, nananalo yung anak. Malawak na yung history nyo dito. Marami na. Parehong first overall. Parehong champion. Si Wikika, first overall. Si NMAX Lady, first overall. Si Wikika, nag-champion ako ng 2018 South. Sumunod doon, first overall ako. Sumunod doon, first overall uli ako North. Si NMAX naman. Sila pinagpaparis ko. Yan dugo nila, napakaganda. Ang dami na nakapagpauwi na ako ng MacArthur dyan. Tapos si Lady Bunker, anak nila, nanalo ng 10K NHPC. Tapos yung isa pang anak nila dito, si MM40, superset winner ng MMFC. At marami pang nag-produce. 2 balik lang ako pagka Wikika line. Yung anak ni Wikika, paparis ko sa kanya, prepare ko doon. Tapos yung magiging anak nila, i-prepare ko ulit, tama na. Hindi na ako nagti-triple o quadruple inbreeding, hindi na. Wala na yun. Kasi pag more on nagiging weak na yung line ng ibon. Pag sobrang inbreed na, hindi na rin nagpo-produce ng healthy bird. Yun naman yun na base sa mga nabasa ko. 2 balik lang ako. Stop na ako doon. Hindi ko na ulitin na, yung iba kasi, may mga nabasa ako dito, local sa atin, mag-5 balik, nag-6 na balik, baka hindi na healthy. Ayan, more on, nagpaparis-paris ako dito, tito, pamangkin, magandang nilalabas niyan. Tapos, apo, tsaka lolo, pinagpaparis ko yan. Si Bad Boy, nag-champion ko ng North, apo yan ni Wikika na. Apo na sa Kalampakan na, malayo na.
Binabalik ko pa din sa mga pinsan, sa mga auntie, mga ganon. Binabalik ko pa din. Hindi na ako naglalayo. Pero at the same time, habang ginagamit ko yung group line breed ng Wikika line ko, nagpapasok ako ng ibang line, sumusubok ako ng ibang line. Kasi based on history na nadinig ko kung saan-saan dito sa atin, kahit sa ibang panshir, mga senior panshir, nag-focus sila sa isang line lang. Dumating ang time na hindi na sila nanalo. So ayoko dumating sa ganun. At saka lagi akong sumusunod sa principle pa din ng PHA. Senior natin sila eh. 20 years, 30 years na nag-iibon yan. Every year nagdadagdag sila ng line eh. Di ba? Kung tayo titigil, maiiwan tayo sa kangkungan. So dapat nag-upgrade din tayo. Although mas yung upgrade nila mas mataas dahil puro Belgium nila kinukuha, tayo sa mga fellow friend lang. Yeah. Pero hindi ako kumukuha, hindi ako nagpapasok dito nang hindi galing sa champion line. Record talaga. Dapat. Tapos pag bumili din ako, katulad nung iba, pamilya, pero hindi mo naman tayo pambili ng ganung kalaki. So magtiyo, tapos babay baka uli, pamangkin naman. Para, ang ginagawa ko, yung loop niya, nililipat ko lang sa loop ko. Hindi ko guguluhin ang pairing mo. Yun na po yun. Yun na yun. Parang ganun, yun ang maganda eh. Kung bibili ka sa isang loop, kunin mo yung pairing niya, ilipat mo lang sa'yo, gamitin mo. Tapos i-apply mo yung sarili mong sistema. Huwag mo nang guluhin yung pairing niya kasi nananalo na siya dun eh. Bakit magko-cross out ka? Kasi pag nag-cross out ka, although maganda talaga ang cross out. Kaya lang, yung principle na bibili ka ng ibon sa isang champion panshir, kunin mo na yung pamilya. Pero it doesn't mean na kukuha ka ng 20 ibon. Magtiyuhin, magpamangkin, o di gamitin mo. Pag nagkapera uli, bili ka na naman. O, sila lang ang paikutin mo, i-rolyo mo. Definitely, nagko-cross out ako. Ang ginagamit ko yan, yung mga inbreed ko na ng mga Wikika. O kaya direct na anak ng Wikika. Kasi, ewan ko basta may related sa Wikika, especially inbreed o anak ni Wikika, maganda yung nilalabas. Maganda talaga. Siguro yun nga, sinuwerte tayo na magkaroon tayo ng golden pair. Ang kagandahan, napakaswerte ko. Ang golden pair ko, isang kak, 2 lalaki. Isang kak, 2 babae. O di, may pinag-iikutan ako. Ay ngayon, pinaparis ko na si Wikika kay Mystique. Maglolo. Parehong MacArthur Clacker. Tingin mo ba, hindi magpo-produce yan? Di ba? Ngayon, ginagamit ka na yung anak niya. Nung bago pa lang ako, 2 ang basis ko ng pagpapares. Yun nga, una-una, mabilis, tsaka dumudulo. Pangalawa, blue bar at saka checkered. Hindi ako nagpapares ng parehong checkered. Ano lang yan, pero naging effective naman sa akin. Pero ngayon, since nagla-line breed na ako, family pairing, okay na sa akin parehong checkered. Pero dati nun, blue bar. Tapos, in terms of eye, hindi ako masyadong nagpe-pair ng pearl eye to pearl eye. Pero dark eye to dark eye pwede. Pero yung pearl eye, hindi ako nag-ano. So, pearl eye to dark eye. Kasi, natutunan ko, naituro din sa akin, kung summer races, yung tirik ang araw, huwag tayo masyadong gumamit ng mga ibon na pearl eye. Kasi may effect yan sa kanila dahil dun sa sikat ng araw, walang shade yung mata nila eh. Wala silang protection. So direct sunlight, yung liwanag ng mata nila makaka-affect, baka mag-effect sa ulo nila yan, baka tumigil o magpahinga kagad. Natuturo sa akin yan ni Sir Paul Swindell. Ano siya, champion, unorthodox panshir ng, kalimutan ko lang yung country niya. Somewhere din sa Europe din. Okay, pasensya ka na, medyo madumi ngayon. Yan. Okay, ito ang aking North Loop. Dito North, ang capacity nito, kaya nito mag-50. So ito yung opening ko. Yan, laging nagsasara dahil iwas ako sa pusa, baka pasukin. Tapos, ito yung opening core, dito yung release. Yan. Tapos, dito yung kabitan ng e-clock. May kabitan ng e-clock yan. Okay. Ano kasi ako mechanical engineer in profession ako. So, kahit papano, nakakaintindi tayo sa mga fabrication na ganyan. Plus, yung knowledge ko sa ibon, bakit ganito ang design ng loop ko? Kasi may gamit sa akin yun sa derby. Okay, pag nagmo-motivate ka, may mga use. So, yun yung isa sa mga pinanggalingan ng design ng loft ko. Ito yung loob.
So, ito na yung mga ibon natin. Yan. Etong lot na to, pinagawa ko to nung manalo ko kay Lady Bunker. Nanalo ko kay Lady Bunker more or less mga 100K. So, swerte. Lahat ng 10K band na pakarera ng NHPC na nanalo ko. Yung last 10K nila, nanalo din ako. Apo din ni Wikika. Inbreed. Ano yon? Yung kapatid ni Wikika, na hen, ipinaris ko yung anak ni Wikika na MacArthur finisher. Line breed. Nag-produce ng 10K band winner. Andyan siya ngayon. Yung mga ibon na nandito, ibon ko to para sa North at saka mga binreed ko sila for OLR. Mga pang one loop race natin yan. Ayan yung mga nakaband. Yung mga may mga strap na yan, yan yung mga selection ko na napanlaro ko ng one loop. OLR. Ang dami na to, parang nasa more or less mga 25 birds na itong nandito. Nasa taas lahat eh. Nasa taas. Oo. Saka hindi ako malinis sa loop. Madumi ako sa loop. Kung magpalinis ako nito once a month, minsan, pag walang ulan, mga 3 months. 3 months. Wala eh. Di naman, ang ipot kasi, nakaka-apekto lang sa ibon niya, nagpo-produce ng ammonia pag nabasa. Pag nabasa. Pero kung yan tuyo, nakakatulong yan sa magandang development ng ibon. Ay, magaganda balahibo nito mga to. Tsaka walang amoy kasi gumagamit naman tayo ng mga probiotics. Maigi yan, walang linis-linis. Eh, paano maglilinis? Wala man akong lopman. Ako lang naglilinis dito. So, ginagawa ko na lang dahilan yung kaya di ako naglilinis. Wala talaga. Pero once a month, once a week, nagpapalinis ako. Pero itong mga to, hindi ko to pinapalinis. Okay lang sila dyan. Kailangan nila yan sa immunity ng ibon. Ma-immune kayo sa sarili niyong dumi. Kasi pag niload mo sila ng crates sa truck, ang gap nung crates nila, ganito lang. Siguro almost 1 inch. Tapos ang daming ipot, basa pa. Pag singaw nun, nandun lang kayo. Eh kung mahina kang immunity ng ibon mo sa ipot, pag uwi nun, may sipon. So dagdag, nakakatulong yan. Tapos